beloved Boss Mike Cervera. Ito na mga kababayan ko. Naku, grabe ito. Panoorin natin. Oo. Bistado. Yaman ni Kibuloy. Galing kay Duterte. Totoo ba ito? Alamin natin. Pasok. On this crusade Nako, yan since na. 2016, frankly. So this is a 10-year span of Senator Antonio Trillanes exposing the alleged corruption of Duterte even before he won Nako. for public office as president. Yung mga nagtatanong dyan, nagtataka, pumunta kayo sa aming skin clinic. May magbubukas na dyan sa sa Fisher Mall, Fisher Mall, Quezon Avenue. Kung gusto nyo na katulad ng batang-bata tignan, gano'n, Punta kayo doon, magkikita tayo, kapag wala kayong pambayad, sabihin nyo sa akin, lilibre ko kayo. Okay ba yon? Ito na, ano pa ba yun? Sabi rito sa caption. Guys, watch the whole video. Ang mga yaman pala ni Kibuloy ay di totoo. Kay Duterte pala yun. Ang eroplano, helicopter. Ano yung kay Kibuloy doon? Ano yung kay Kibuloy? Baka yung mga babae lang na binibetchot niya. Diba? Baka yun lang ang kay Kibuloy doon. Yung mga babae na binibengbang niya. Taloy. Let's make the public understand exactly what you've discovered, since some of them may not have watched the hearings in full. Okay. What I told the Committee on Justice last Wednesday ay kung ano yung pinanggalingan nito. So, I mentioned na may whistleblower na nagbigay sa akin ng set of documents during the latter part of the campaign noong 2016. Sige na. Tapos, Sige na, Jingjing, unahin nyo, shout out mo naman kami dito sa Japan, Boss Mike. Sabi ni Jingjing. Ano name ng salon mo? Salon 360. Salon 360. Salon 360 International. Mga kababayan, at meron po kaming Lee Vibes, Philippines. Yung pong hihimas ng inyong mga kulubot na muka. Pwede rin po ninyong ipaayos yung mga kulubot na betlog para magmukhang bata. Ayun na. Ito na. Shout out kay Jingjing. Shout out sa lahat ng mga taga-Japan. Opo. Ito ang boss natin, si Jingjing. Shout out Esther Rodriguez. Opo. Okay, pasok. Lahat meron. Lahat ng bago meron. Lahat ng latest meron. Anong loko-loko? Hindi tuloy. napag-aralan namin, tinignan namin, vinet namin. Eventually, may mga nagdeposito. Tapos, si Duterte mismo ay umamin publicly. So, sigurado kami na tama yung hawak namin ng mga dokumento. Tapos, pag inanalyze mo, bilyon-bilyon yung perang pumasok dito. Grabe. Tapos, so yun. Una, 2.4 billion ang pera doon sa Sara Duterte joint with Digong Duterte account. Kita nyo mga kababayan, Rodrigo Roa Duterte. And po yun and Sara Duterte. Yun daw po yung bank accounts mga kababayan. Tuloy. So yan yung main account. This is a BPI account. Yes, Okay. Julia Vargas branch. So kaya nga, kung maalala ng mga kababayan natin, nagkaroon kami ng stand-off noon. Nagramon siya na magkita daw kami doon. Showed up, hindi siya nagpakita. Doon palang red flags na 2016 to. 2016. At yung branch manager doon, sinasabi niya na pwede ako magbigay ng statement of account para makita niya na yung account history. Pinigilan ni Panelo yan. Pinigilan mo pala, butike. Di sana nagkaalamanan na
Kung hindi mo pinigilan, panelo naman, no? Oh. Sabi niya, no, ang hinihingi dito is, ano lang, certification na hindi lumagpas daw ng 200 million yung account. Mm. But that certification even never came to light, di ba? Tapos na election nun eh. Kumbaga, this part of the campaign was drowned out by the euphoria of a Duterte victory. So yun na yun. Pero dito ko makikita na noon pa lang ay una, corrupt si Duterte. That's Oo. Pangalawa, Alam nyo, bobo na lang ang hindi naniniwala na na hindi magnanakaw si Duterte, no? Bobo na lang ang hindi maniniwala na magnanakaw si Duterte, mga kababayan ko. 'Di ba? Boss Mike, pangmasa ba yung price ng pagpapabata? Sa Fisher Mall na shop mo? Oh! Ano ba naman titaning? Oh, pwede. Kapag kulang ang pera, ako mag-aabono. Oh! Mga kababayan, ako, pangatawanan nyo yung sinasabi ko. Oh. is involved siya sa illegal drugs. Oh, kita nyo? Ngayon, Grabe, no? Hindi ko alam yung Bakit di nyo i-demanda to si Trillanes? Kung talagang hindi totoo yung sinasabi niya. Abay, naging presidente na si Duterte. Kampanyahan pa lang binubulgar na ni Trillanes kung ano ang totoo kay Duterte. O, kita nyo? Kampanyahan pa lang, binulgar na ho ni Trillanes yan. Naging presidente na si Duterte. Dahil nabola niya, nauto niya yung mga uto-uto. 16 million mahigit na mga Pilipino ang nauto ni Duterte. Kita nyo? Ang tanong ko sa inyo, naging vice president na rin si Sara at nawala na ng tuluyan yung tatay niyang magnanakaw sa Malacanang. Bakit hindi nila napakulong? Ay maaaring dinimanda nila. Siguro, mga kababayan, kung dinimanda nila yan, baka kulang talaga sa ebidensya. Ang tanong ko nga kung guilty, kung totoo, bakit hindi nyo napakulong si Senator Trillanes noon? Gago pala kayo eh. Diba? Walang umubra dyan. Abangan nyo si Sentry sa Thursday. Abangan nyo mga kababayan ha. Sa Thursday, abangan nyo si Senator Trillanes, back-to-back siguro, si si Secretary Gadon. Nakaw! Magandang talakayan to. Yung dalawa sila, parehas bingador. Tuloy! nakita ko lang. But let's go there. Let's save that. Yes, okay. Because the whole Sammy Oy alleged drug lord Yeah. needs to be explained. Yeah. So let's show this first. This is what you actually brought Yeah. in April when you went to the House hearing, Yeah. right? So if you look at this, can you Nako! have a wide shot of this? Napakahaba po nito. Oh. Alright, ano ba to, Senator? What Yan. is this? Because there are different accounts here. Iba-iba ito. May BDO, may Metropolitan Bank, Land Bank. Dapat maintindihan ng publiko. Ano to? So, ito po yung dokumentong ibinigay sa akin ng whistleblower. Tapos, dito makikita natin, may pangalan ng account, address, tapos birth date, tapos may, ito yung recipient, tapos iba pang details, no? Yeah. Kailan, tapos kung magkano. Okay. So, andyan dyan yan. Oo. Ngayon, So pag this is the family. This is the whole family. no, Ano? only Sara Duterte. Only Sarah. Putik na yan, no? Para lang kay Sara Duterte ang listahan na napakarami ng mga in and out na pera. Grabe talaga magnakaw mga kababayan. Ibang klase. Pas na natin ha. Kay Sara. 24 million. No, that's Ano to? 24 224, million. no, Grabe. 24,000 US dollars yan. Ay, US to. dollar! Grabe, pati dollar, mga kababayan, no? Para nga naman mas maano yung No, that's Ano to? 24 224, million. no, 24,000 US dollars yan. Ay, Nako. US to. Yeah, US Oh, so dollars. Grabe, US. oh. Okay, go on. Correct So, me. meron nga siyang $1 million na isang transaction. So, kumaga dito, makikita mo yung pretension na
Noong time na yon, pinakita niya na simple lang siya, di ba, Ah. kumakain sa karinderya. And yet you have this, no? You Oo naman, kung meron tayong dollar, $1 million, mga kababayan, sa tingin nyo, kakain ka sa kalendarya? Sa tingin nyo, kakain tayo kay Mang Romy? Sa tingin nyo, kakain tayo kay Mang Tonis? Sa tingin nyo, kakain tayo ng Siyamgopsal? Hindi! Dadaling ko yung Japanese restaurant at yung bago, Barrio Fiesta at saka yung isa pa. Di ba? Dadaling ko yun sa bahay ko para doon ako, pagsilbihan. Grabe, no? Matindi talaga, oh. O, sige, tuloy na natin. Oh. have this na Wala Alicia Duran, oh. Tutuloy-tuloy natin to. Oh. na mga accounts na talagang mga transactions na malalaki. Oh. And remember, Wala! Causeway, wala yan! Oh. ang critical dito, these are only the flag transactions, the Nako, covered oo. transactions. Oo. Meaning yung mga lumagpas sa 500,000. Oo, oo. Pero yung bill, Oo, tumakbo lang yan. Oo, boss, RDSM, RDSM. Tumakbo lang yan para magnakaw mga... Sunday kasi, ayoko magmura eh. Walo-walo ako kanina, nagwalo-walo apo, Diyos, pangaasiyo, pakawanundak apo, dagiti, basol ko. Nagpunak-punak ijay, tapos tatakil na, okay na. Sige tuloy. 500,000, hindi nakikita dito. Oo. So ngayon, it could be more. Yeah. And I am sure it is more. Why? Because pag tinotal mo siya, pag inanalyze mo yung account na yun, yung mother account Aha. ni Sara Duterte and Digong Duterte, yung winidraw niya, mas malaki kaysa dun sa pumasok. Kita nyo, winidraw niya mas malaki kaysa doon sa pumasok. Sabi no, sana all talaga. Kapag ako naging congressman, halimbawa, malamang mga kababayan, maghihirap na ako. Kasi hindi ko matitis yung yung na maging may masabi yung tao sa panunungkulan ko. Ayokong talaga Boss Mike, Talavera, Nueva Ecija kami! Sabi ni J. De La Cruz, nandiyan pala kayo sa Talavera. Nandiyan yung Levi. Alam mo ba yung Levi? Yung likod noon, ito, oy, ikaw magpatotoo, ha? J. De La Cruz, ito, ha? Yan, sabi ni J. De La Cruz, Boss Mike Talavera, Nueva Ecija kami. Nakikita mo ba yung Levi dyan? Yung Levi, kulay pink. Ewan ko kung alam mo yun. Sa likod noon, nagpapagawa ako doon ng resort. Ibibigay ko lang sa katulong. Yo! Libre kayo dyan. Pag pumunta kayo, libre. Sabihin, below the threshold na 500,000. Grabe, no? So, Grabe! Issue, are you free? I'm waiting. Putik na. sa criminal investigation yung sila kailangan. Kasi ito, makikita mo, supposed to be, yung sa anti-money laundering law, meron silang system na pagka lumagpas ng 500,000, automatic nire-report. Correct. Siya AMLAC. General Madrid. Like tayo. Emily Vasquez, Baka, hindi. Seryoso. Seryoso, ha? Sige. Pero pagka below 500,000, pero suspicious yung transactions, kunyari nagde-deposit lang ng 400,000, multiple 400,000 deposits per day o within the month, hindi makikita ng AMLAC yun. Pero yung branch, yung bangko mismo, dapat ang nagre-report nun ng suspicious. Anong mahina na naman ng audio? Sabi ni PBBM lang malakas,
Boss Mike, may magician ba sa Salon 360? Ako, magician. Okay. Alicia Duran, okay ba yung audio natin? Okay ba yung audio natin? Baka sila naman nasa kaduluduluhan. Tuloy. Pero kung kasabwat yung branch manager doon, hindi nila i-report yan. Okay. Correct. Kasabot kang manager, hindi nila i-report yan. Walang ganun. So, during the impeachment trial of former Erap Estrada, Yeah. the late Chief Justice Renato Corona, there were bank managers who were called in the Senate trial. And they admitted, yes, Jose Velarde is Erap Estrada. Yes, Renato Corona had 200 million in his bank account. Nako! And those were game changers. Nako! That confirmation. Nako! Ikaw, do you believe, Senator, Na? dapat tawagin sa Senado? Siyempre. Okay, yung AMLAC by itself, damning evidence na ito. So it's now up to The prosecution. the kung defense to refute this. Correct. Pagka hindi nila na-refute yan, yun. Wala na. Ngayon, yung bank, pwede sila ipatawag, but knowing the bank industry, they will do everything to protect yung details or information about their clients. Pero it may come to that. Kasi dito madidiscover natin na in cahoots yung bank officials, at least dun sa Julia Vargas branch. They allow this whole thing to happen. Ayan may-impeach. Sabi ni Lynn Alcala, Boss Mike watching from Kalapakuan. Subic Sambales. So, kita mo, 'di ba? Alam mo yung Salon 360 doon? Diba, noon nung araw, 'di ba? Diyan sa may Subic Salon 360 nagkaroon ng nagkaroon ng pandemic. Ayun. Next. Nasaan na yung Na sila, they started taking... Yun. Yeah. Malungkot pero totoo. In 2017, the Deputy Ombudsman Karandang. revealed Oh. that, with your allegations, at least there was 1 billion in cash flow. Kita nyo? Of course, he was fired. Yes, he was fired. And lang, Yun, si Karandang sinibak ni Duterte, ginawa ng issue. Gago talaga si Duterte, no? Yung mga matitino, ginawa ng issue. Kasi magnanakaw pala. Magiging si Karandang, magiging sagabal sa plano niyang pagnanakaw. Anong ginawa? Sinibak, mga kababayan. Grabe, ni Las Cañas. Ngayon, sabi ko, familiar itong Sami Uy nito. Then I went back to this. Doon ko nakita, teka muna, bakit nagbibigay sila si Sami Uy sa members ng family? So, yun ngayon. And can we look at it? I mean, it's somewhere here. But the deposits by Sami Uy amounted roughly to 7 million pesos per transaction. Yung kay Sara yon. Oo. So, dito yan siya mga 2011 to 2013. Okay. May kita mo siya dito. Hindi ko na-mark eh. So, yan. Okay. Sami Uy. Sami Uy. Sami Alright. Uy, ito yun, 7.4 million. So, that's the average. 7.4 million. For Sara, nakakuha siya ng tatlong 7.4 million pesos. Tatlong beses. Na pareho ang amount. Pare-parehas hanggang... That's what's interesting. Ba't hanggang pare-pareho? Ayan, we're showing it. I think, ang ginagawa nila dito, parang hindi siya ma-detect na parang lumalabas, parang interest or alam mo yun, yung hindi yung ganun yun, mga kababayan, ginagawa nila pare-parehas para isipin nila, pare-parehas na pumapasok. Galing sa transaksyon, negosyo, ganun. Wala naman negosyo si Sara. Para kumita ng 7 million mahigit noong pa, no? Ganon. Ito na outright. Pero the other members of the family, si Baste got more than 50 million, si Hanilet, Nabuo. no, tagte 10 million, 10 Okay. million plus. Si Grabe, no? Kitty, minor pa siya noon, kaya joint sila nung nanay niya. Grabe, Pero the no? intention was to give to the children. Hala ka, mga kababayan, yung mga magkakapatid na Duterte pala eh.
sabi niyong hulog ng langit. Walang ya, hulog ng diablo. Kita nyo, nanggagaling ang pera saan? Sa drug lord daw. Oh. Kaya yun, no? 50 million din sila. 50 plus. Si Pulong, mga 9 million sa mga 4 transactions, 30 plus million siya. Nako. So, iba-iba ang amount. Pero, and Sammy Uy was so brazen, are you saying, that the deposit was literally from his own account? yes, and manager's check ito. Ngayon, Okay. ganito, siguro, ang Grabe, no? Manager's check galing kay Sammy. Uy, anong transaction yun? Di ba? Hindi ba kayo nagtataka? Wala silang negosyo. theory ko dito, early on, this was 2011 to 2013. So, every 6 months, nagbibigay ng dividendo eh. Yun ang period, 6 months talaga. 6 months talaga. It's either birthday ni Digong ng March 28, pero normally April, then October. So, ganun, thereabouts yung payouts. Then, makikita mo, so that span, cheque ito, manager's check. Ang laka. Manager's check na from the account of Sammy Uy in the name of the Duterte family members. Alam nyo, mga kababayan, medyo bobo pa sila dyan eh. Akala nila kasi kaya nilang imaniobra. Ayan, tignan nyo, mga kababayan. Biruin mo, magpapa-issue ka ng manager's check. Tapos hindi mo yan sinasama sa salin mo. Mabubuking ka talaga. O, di ba? Kung ako yan, kasi-kasi para walang paper trail. Hindi mo kasi ako tinatanong, Sara Duterte. Di ba? Dapat tinanong mo ko, boss, paano ba natin na mailulusot itong mga pera na to? Magkano lang yun? Kung ginaya mo si Martin Malimaleta, walang paper trail, kaya ligtas siya. Ay, nako, tatangan yung mag-aama. Di ba, mga kababayan? Natatanga kasi. Siguro, ka-ignorante yan. Mga kababayan, tatandaan nyo, kapag kayo naging politiko, kailangan, ang gawin ninyo, walang paper trail. Diyan kayo madadali. Kaya ngayon, ang mga abogado ni Sara Duterte, hirap sila na pasinungalingan, ipagtanggol si Sara. Kaya binabato sila ng laptop. So, noong time na yun, siguro, they're trying to pretend it's a normal business transaction through kung anumang cover nila. Then, siguro nakita nila yung paper trail. Eventually, na lang, inter-branch transfers na lang. Grabe, so, no? dito mo makikita yon. Kaya, ang conclusion ko rito, the whole 2 billion came from Sammy Uy. Kasi, the same pattern, every 6 months pumapasok yung pera. Kaya nga, di ba nga, drug lord nga daw yan? Sabi ni Lisa Villa, napanood ko yan, Boss Mike, sa interview. Grabe, daming pera ng mga Duterte, galing nga sa illegal. Galing daw sa droga, ganun, Grabe, Nagdi-dividend sila. Okay, so ang tanong nito, how could you assume or anyone that it would be drug money? What if sabi ni Sammy Uy, they were a partner in, let's say, a property I bought or itong Honda dealership or yung mga nabanggit mong negosyo. Sabihin niya, yan yung dividend nila, yan ang share, yan yung profit. Or eto sasabihin ni Sammy Uy, regalo ko lang. Okay, ganito po. Una, may insider na information to. Whistleblower, sinabi niya ito. At pag nakita niyo yung 186-page affidavit ni Las Cañas, ando dun yung mga specific instances na itong mga personalities na to. Hindi to parang in-insert lang na niya. No, this was... di ka mamatit tapedlin. Yung mga ganyang mga may mga kudita dyan sa Senado, yan, pampagulo lang ng mga Duterte. Hindi na nila alam kung anong gagawin nila. Kininayo. Ibagam kinyada pedlin, kininayon eh. Ayaman nyo tabutoyo ko na. Awan lang, sa baling nga may bagadan. Kita nyo?
Oh, kung naman no, suportahan dati Iglesia ni Cristo. Kaya awam met. Adula amin nga amuda ko nayo adula amin nga amuyo o kininayo. His personal eyewitness account. O sige, so Diba? sinabi niya drug lord yan si Sammy Uy, Michael Yang at saka Charlie Tan. Okay, ngayon tanggalin natin yung information na yan. The thing about the law on ill-gotten wealth, once na-establish mo na yung wealth na questionable, ngayon, the burden of proof shifts doon sa akusado. Nako. Prove now na hindi yan ill-gotten. Oo nga. Ang problema doon sa defense na yon, nung time na to, 2011 to 2013, mayor si Sara Duterte. Oo. Tapos tumatanggap siya ng pera dito sa taong ito. Oo. Regardless, drug lord siya o negosyante. Nako. Bakit ka tumatanggap? Ano? Yun na nga ang tanong, bakit ka tumatanggap, Sara? Ano bang meron? Ano ba yan? Asawa mo ba si Sammy Uy? Ano ba yan? Ano, allowance mo yan? Di ba? Baka allowance ni Sara Duterte yan. Oh, ano ba yan? Kabit mo ba yan? Nagtatanong lang ako. Reason mo. Next is, bakit hindi mo dineclare sa salin mo? Yan! Declare. Dapat dineclare mo. Yan! Kita naman si Karen Davila. Dapat dineclare. Isa rin to eh. Ngayon, kung legit yun. Di ba? No. Ngayon ito, we're talking about almost 100 million Ah. a year ang binibigay mo na dividendo. Oo. Tell me kung anong negosyo ang magbibigay ng ganyan dividendo. Oo Ang nga. Davao. Oo nga. Then, bakit mo binibigyan ng ganyan? Oo nga. Who is the Duterte family to you, Mr. Oo. Salvador? O, yan na nga. Sino ba yung mga pamilya ng Duterte sa'yo? Bakit nagbibigay ka ng milyon-milyon sa pamilya ng Duterte? Di ba, no? Kailangan sila mag-admit. Then, Di ba, kung inawot? legit yan, asan yung financial statements mo, asan yung tax returns mo. You would Nasaan yung financial statement? ITR mo, dapat mabusisi yan. Nako! Di ba? Rose Agsalud, ano? Teresita Tan, aywan ko. Next na natin. Dito. negosyante, Oh. bakit ka tumatanggap? Anong Oh. reason mo? Next is, bakit hindi mo dineclare sa SALN? Oh. Na SALN eh. Hindi ka pwedeng gumawa ng SALN based dun sa gusto mo. Ang nilalagay sa SALN, yung, for example, meron kang ng others, no? Yung others, kunyari meron kang mga barel. Pwede. Or Or lagay mo jewelry. doon. Lagay mo. Merong din. ano na jewelry. Oo. Paintings. Oo. Yan, pwede yun. Yung mga mamahaling paintings, yung nagkakalaga ng mga 30 million, 100 million. Uy, may paintings na ganon. 100 million ang halaga. Baka akala ninyo. Meron ako nakita. Yung pan-display lang. Pan-display lang 25 million. Ganun lang Crystal lang na maliit na ganon. 25 million ang halaga. Ganon, mga kababayan ko Pwede sa Paintings others. o sa others. Pero isa-specify mo kung significant yan. Di ba? Kunyari, meron kang mga ibang items na nabili mo na wala siya, kumbaga peculiar siya. Doon yung others. Pero yung cash, common yun eh. Even an entry-level government employee knows that. Na kailangan mo maglagay nun. So I want to read this so it's fair. Attorney Michael Powa said this, upon a consultation with our client, the vice president, what happened there was it was lumped under others. In the SALN, there are real properties and personal properties. Nako. Under the personal properties, the amount was just lumped under the heading others. Maraming palusot, mga kababayan, pero hindi lulusot. Oo. Hindi na ululusot yan. Maniwala kayo. Wala na yan. Hindi na lulusot yan. Kaya siguro binabato na ho yung mga abogado ni Sara ng laptop no? Eto na. The line. Dito mo makikita, hindi ito time deposit kasi it's the same amount. Okay niya, 55 million. Wouldn't say na ano ito na time deposit because it's a banko. Every action. But this is
an account of Sara Duterte here. Yes. Solo. Yes. Solo account. Pero ito yan, March 28, di ba? Birthday ni Duterte yan. Oo. Interbranch transfer. Grabe. Okay, let's So, show this. Let me show makikita it mo. to the audience. Ang daming pera ng mga kababayan na pumasok. When this was given to you by a whistleblower, Yeah. the whistleblower is not Las Cañas or Madriaga. not. No, it's somebody else, Yeah. right? Ito can we, I don't know kung kaya to ng camera, but it says here, so within a day, Yeah. this is within a day, Within a day. 4 withdrawals. Yes, four 4 withdrawals. withdrawals of 20 million pesos, so 80 million. Yeah, 80 million. Interbranch transfers. Inter-branch transfer. So, pero palabas. palabas. Oo. So, sabihin nun, birthday ni Duterte, nagbigay siya. Grabe, And no? Ang assumption dito, dun sa mga anak. Kasi yun yung pattern eh. Oo. Mapapasana all ka na lang. Binibigay niya. Kaya, ito yan. Then, pag tinignan mo, bakit sobra ng mga 500 million yung withdrawals? Kasi sunod-sunod, nag-withdraw eh. 500 million without any inflow. So, ang conclusion mo nito, you have more than 500 million kasi... Grabe, no, mga kababayan, 500 million, sunod-sunod, no? Diba? Oo. Uy, Oli Makapagal, follow nyo to, Mike Cervera, mga kababayan, ha? Follow nyo dyan. Ako, matutuwa kayo dyan. Daming bardagulan dyan. Yun eh, nag-withdraw ka. Okay, now, the team of the Vice President was saying that accounts or exchanges, transactions should, during her tenure as Vice President, should be the only ones reviewed. What is your reaction on that? Okay, ganito po, no? They can assert that. Pero yung bribery and corruption, ano yan eh, betrayal of public trust yan. Whether you committed that a day before you became Vice President. Ang sinasabi doon na covered lang, yung mga official acts na questionable, yan pwede mong i-assert yan. Pero when it comes to corruption, bribery, itong SALE na to kasi continuing crime siya eh. Tapos, Correct. And I'd like to remind the public a little bit of history here because I've covered all the impeachment trials and then the co-waranto. Yeah. Let's not forget of former Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Si Sereno ay nako-waranto, natanggal bilang Chief Justice based on, napakasimple hindi pa yun mayaman. A SALN that allegedly she did not. Ang layo naman ng example mo, yung teacher nga, di ba? Yung teacher, public teacher, mga kababayan, hindi ayos yung kanyang pagkakaano ng SALN niya, sinibak, kinasuhan. Di ba mga kababayan, natandaan niyo ba yun? Ordinaryong public teacher. Anong ginawa? Kinasuhan. Dahil hindi, angkop o tugma yung SALN niya, na idineklara. Ay, hanapin niyo ho yun. Naalala ko yung balita na yun eh. Di ba? Tuloy. File. Yeah. Nung UP professor. coming from a drug lord, ngayon na-discover mo to, okay lang yon? Di ba sabihin mo, hindi naman nangyari yan nung Vice President ako. Hindi, iba yon. Betrayal of public trust. Kaya it encompasses yung limits na yon, yung term limits na yon. Kaya yun. Then, more importantly, Uy, Edith de la Cruz, okay lang ba kayo dyan sa Israel? Ha? this establishes a pattern of behavior. Kung corruption noon, ngayon may allegations siya ng corruption, ibig sabihin hindi to one-off thing or she can say na hindi ako yan. Pero ito may pattern of behavior. Ever since she came into office, ganun na ginagawa niya. Kaya ito, she's just being consistently corrupt. Ito naman si Manuel Lopez, tumanda ka ng ganyan. Ano ba? Katarantaduhan. Katarantaduhan ba yung may ebidensya na pinapakita na hindi nila nadidibang? Ano ba naman yan, boss? Nakasuso ka ba ng gatas sa nanay mo? Ayan kita mo, napakaraming ebidensya eh. Ayaw mo lang paniwala, sarado utak mo. O baka naman talagang kulang na kulang, kapos na kapos ka sa gatas ng ina mo. Tuloy.
as a public official. Now, no one has heard from Sammy Uy, right? He's remained silent. Napakababa kasi ng threshold just to send this to the Senate, diba? Yung probable cause is a very low threshold. Based already, of course, you are a witness, but based on this, you believe the threshold's been met. Yes, talagang sobra-sobra na Okay. ito. Yeah. Ang tanong ko, do you believe that Sammy Uy, if this gets to the Senate, should be called, even as a whole? Dapat lang! Dapat lang yun, no? Di ba, Lamberto Tamayo? Dapat lang ipatawag yung si Sammy Uy. Dapat i-interrogate yun sa Senado. Dapat yan, dyan sa Kongreso, pinatawag na eh. Hostile witness. Hindi necessary because it's already established here sa AMLAC, tapos dito sa aking mga dokumento Nako! na nagbigay siya sa mga Duterte. Dutertes Nako! ng So ganito you amount. don't believe it will make a difference if he explains bakit niya binigay, saan nanggaling ang 7 million, etc. Sa pananaw niyo, irrelevant na at this point. As far as the prosecution is concerned, yung defense, pwede nila i-present si Sammy Uy, tignan natin kung lalo silang mababaon doon pag Nako! i-present yan because he wouldn't know what to say. Paano, bakit mo binibigyan itong Duterte family ng ganito? Diba? Kasi kahit Oh, ilabas nyo na. Mas maganda nga yung Sentry. Di ba, Clarita R, Lipay, Janet Santi, yung tatanungin si, ay Malayko, si Sammy Uy. O, bakit mo binibigyan ng mga Duterte? Ng sandamakmak na milyon-milyong kwarta. Saan galing yung kwarta na yan? Ha? Grabe, no? hindi yun galing sa drugs, kahit sa negosyo, it is a crime in itself for a public official to accept. Yeah. Oh. Siyempre, di ka pwede. Alam nyo, mga kabayan, kung kayo ay public official, bawal kayong tumanggap ng kahit na anong regalo. Tandaan nyo, bawal! Oo, bawal na bawal yan. Tuloy, dito. Tuloy natin, Boss Mike. It was against a very popular candidate. Yeah. And for so long, you kept at this, that people thought, wow, Trillanes is crazy, right? You were like a lone voice. Madriaga, in his affidavit, said that he claims that the former president ordered to sabotage you, not kill you, but sabotage you, in effect, to silence you. No? Did you ever find out what the sabotaging was meant? Hindi ko po na-find out. And even si Las Cañas said he was ordered by Duterte to have me killed. So, meron mga ganun. Meron. You know, what kept you on for 10 years? Yun muna ang tanong ko. Some people would have stopped. Siguro it's first and foremost, it's an advocacy that I started nung Okud pa lang. Kita nyo, hindi sinukuha ni Trillanes, mga kababayan, tol, kaso na to, no? It's an anti-corruption thing. Oo, galit sa kurakot ito eh. Galit talaga, kaya nga walang issue ng corruption eh. Oh, ngayon, sinasabi niyong trililing. Etong tao na ito, hindi nyo nga ma-issuehan ng corruption? Matawag nyo bang magnanakaw yan? Sige nga. Tawagin nyo nga magnanakaw si Trillanes. Puta, puro kayo trililing. Ano yung pambata? Kami kaya naming sabihin na magnanakaw ang mga Duterte. Ayo, subukan nyo, tawagin si Trillanes na magnanakaw. Oh, hindi nyo magawaan eh. Hindi nyo kayang tawagin na magnanakaw si Trillanes kasi walang issue ng corruption. Kumpara kay Sara. Anong ginagawa ni Sara? Ayan dami. Ayan ayun na nga eh. Di ba? Lumabas ng totoo. Yung pagdidemanda nila na parang inaako na nila na totoo lahat yung mga dokumento kasi naghabla itong si Man Scarpio. Then, even further back, nung kadete ako, I was the chairman of the honor committee. So, Grabe, yun no? ang tinuturo namin basically, na huwag kang mangurakot, huwag kang mandaya, etc. So, yun yung
advocacy na, no? Lifelong advocacy. Pero in this particular case, yung kay Duterte, the Duterte family, talagang naniniwala ako na existential threat sila sa demokrasya ng Pilipinas. Grabe, no? Kaya nung 2016 ko pa sinasabi, huwag natin to iboto kasi masisira, gigibain ito yung Pilipinas. Kita nyo? Hindi ko pa alam yung involvement sa drugs at that time, no? Oh. Yun lang kanyang propensity to be violent and yun na. So nangyari yon. But sabi ko nga, looking back just from a spiritual lens, no, na siguro we had to go through that. It was meant to be na pagdaanan natin ng isang Duterte. Hopefully, we learn something about it. We learn Grabe, no? something from that experience. Because it was very difficult for people to believe. And I guess some people today too, the allegation that Duterte is a drug protector because the whole presidency was anchored on an anti-drug campaign. Yeah. And which the irony is, he is in the ICC for that very reason. Yeah. Right? Alleged extrajudicial killings, the drug war. So, when parang pag sinabi mo noon, drug protector si Duterte, ang hirap piniwalaan na it's the very thing kaya siya nanalo. Yeah. Yun nga po, no? From a neutral observer, ganyan po, parang ang hirap paniwalaan. Pero once ma-decode mo na si Duterte, and that's what we have done, makikita mo, talagang it's shouting to your face. Tingnan na lang natin si Michael Yang. Si Michael Yang, drug lord siya. Established lahat. Yeah. And let's remind the public, Michael Yang was also involved in the Farmally. In the Farmally. Scandal. Ay, nako, grabe, no? Early on, siya yung drug lord dun sa Davao City. Ngayon, nireport siya ng drug enforcement group ng PNP na drug lord yan. Anong ginawa ni Duterte, no? First and foremost, pre-promote niya as economic advisor. That's what he did that para sabihin sa birokrasya, PIDEA, PNP, lahat, na bata ko to, huwag niyong gagalawin. There here comes Colonel Asierto na hindi niya nakuha yung Memo. subtle message, the memo. So ginawa niya, teka, drug lord yan. What did Duterte do? Binaliktad niya, kinasuhan niya ito pinapapatay Si niya Asierto. si Asierto on national TV. So, bukod sa inarbor niya to, sinilence pa niya yan. Then, ito yan. Doon sa panahon ni Duterte, ito lang, you can check the records, doon lang nagkaroon ng importation na tonelada na shabu. Imagine, who's the drug lord who would be daring enough to do that under a regime ng presidente na galit daw sa drug lord? Di ba? Okay. Nakapasok, ang dami nakapasok. May mga nahuli after nang lumusot sa customs. Nako. Then what did Duterte do? Syempre, Pinabol ba niya kung sino yung drug lord na yon? wala namang pinakulong na drug lord si Digong. Meron ba? Alam nyo, yun ang nakakapagtaka eh. Meron bang pinakulong si Digong na drug lord? Sige nga, wala kahit isa. Ang natatandaan ko lang napakulong ni Duterte, si Laila de Lima. Ang nangyari pa kay Laila de Lima, dahil kalaban sa politika. Ano nangyari? Ayun, nakalaya. Habang nakakulong si Laila de Lima, hindi ka sagabal kasi ako, nakakulong ka. Ay, mga kababayan yan lang eh. Napakadali na lang unawain. Gamitin nyo ang sentido común kung matino itong si Duterte. Diyan lang, makikita nyo na. Tatangan yung mga DDS kayo. Kulang kayo sa gatas ng ina nyo. Dapat nung bata kayo, sinigi nyo na sipsipin yung dede ng nanay nyo. Para maraming mga gatas ang nasipsip nyo. Kulang eh. Kulang na kulang talaga kayo. Oo, sa gatas ng ina nyo. Di ba? O, tuloy. Hindi. Yun yung Customs Commission na nagpalusot nun, pre-nomote pa. Correct. Doon mo makikita na hindi ito galit sa drugs. Ay, hindi. Meron pang instance yung magnetic lifters na sinasabi na nung mga K9, yung anong PIDEA, na yung K9
ang actions niya ay positive, yung drugs. Ang ginawa ni Duterte, sabi niya, no, hindi yan drugs. Pinagtatakpan, bakit kina Michael Yang yon? It's his cartel. Kaya, and not one time na in-identify ng PDEA or ni Duterte himself kung sino yung drug lord behind this large Grabe, no? operations. Oh. You can check you can Google it. Wala. Supposed to be galit ka, nalusotan ka, hahabulin mo yan. Sino yung drug lord na dealing yan? So again, once ma-decode mo yan si Duterte, it's very clear. Everything fits. Pero for the first timer na naririnig ito, talagang parang it's hard to believe. Yeah. No, and I wanted to ask you, no, so you said the words decoding. We're supposed to go into a commercial break, but decoding Duterte. And I think that's interesting. Decoding means you took time to understand, right? So what is the psychology? Why would a man be a drug protector and allow it and then go on a nationwide campaign to be against it? Yun ang tanong ko lang. What's that? Ito naman si, napakadaling unawain eh. Siyempre, style yun. Ito naman sino ba to? Karen Davila ba to? Style kasi yun. Abigail Cabral, di ba? Style yun. Oh, real prank. Oh, di ba? Style yan eh. Pamamaraan para hindi pagdudahan ng taong bayan na gumagawa ka ng kalokohan abang ikaw ay nanunungkulan. Style eh. Kaya nga mga kababayan, yung mga nagsasabing mahal kayo, style lang nila yun pero lulukohin kayo. Mahal kita, walang iba, hindi to bola, pero bukas iba na kasama. Strategy, ganon. Psychology. Okay. Pag tinignan mo yung psychological profile nito, we were able to get yung annulment, yung psychological report. He manipulates. Nung time na yun, he was manipulating his wife, pero makikita mo yun. Ngayon, kung magababalik ta rin niya, siya yung womanizer, pero i-blame niya doon sa wife na siguro, ganito. Parang, siya, parang manipulator nga, no? No. Then, nung 2001, sabi to ni Las Cañas, early on, hindi pa sila involved dyan. Talagang ginagamit lang yung pagpatay para makontrol yung Davao City, no? So hindi pa talaga involved sa drugs Hindi noon? pa. Until nung 2001, when he narrowly lost doon sa kay then Mayor de Guzman, he was returning from Congress. Kailangan niya ng pera, pumasok itong grupo nila Michael Yang. So because of that, indebted na siya sa triad ito. So ngayon, he needed to protect it kasi parang, ito na ginagamit niya yung pera to accumulate power. Hindi naman siya yung typical na materialistic na bumibili ng mga bahay. That's another thing. Interesting. Okay, I want to ask you about that. No, it's interesting because people, nakikita mo, the Dutertes, the image is they live simply. Yeah. So it's not like allegations of Zaldico or the former House Speaker, Martin Romualdez, where people can show houses, they bought this, they bought that, they live luxuriously, and where would the Duterte spend it? Si Duterte, ginagamit niya ito to accumulate power. Yun, ginagamit niya sa election to keep other sectors at bay, kino-co-op niya sa media, sa PNP, lahat, para in power siya. Yun yung high niya eh. That's his high. So it's not really material things per se. Yes, pero meron din siya. Ano? So, ang uncover namin, yung mga private jet, Yan na! helicopter na binibili ni Kibuloy sa kanya. Eto na! Puta! Eto na mga kababayan! Sige puloy! Niya yun. Kay Duterte. Kasi Ulit. power siya. Yun yung high niya eh. Ah. That's his high. So it's not Grabe, really no? material
things per se. Yes, pero meron din siya. Ano? Naku, Lord Glenn. Ang uncover namin, Ah. yung mga private jet o Nako. helicopter na binibili ni Kibuloy, Ah. sa kanya yon Oo. kay Duterte. Kasi Ay, Duterte, wala naman pera si Kibuloy. Kita nyo naman mga kababayan, nagbebenta ka ng ano, ginagamit mo yung mga bata, o bebenta ng ano, 300 matamis. Paano naman makakaipon yun ng ganong bilyon-bilyon mga kababayan ko? Sipin nyo maigi, tsaka wala namang membro si Kibuloy. Yung sinasabi na 7 to 8 million na membro namin sa KOGC, wala namang ganon. Laway-laway lang yun eh. Laway-laway lang din, parang si Duterte. Di ba? Oh, dami, oh. pag titignan mo, mas madalas pa siyang gumamit kaysa doon sa true owner. Kaya nga, yun nga lang, di ba gusto nila nga, ilipat ang pamamahala kay Digong. Di ba kayo nagduda nun? Oh. Kesa kay Kibuloy. Kahit kaysa kay Kibuloy. Oo. At saka, si Kibuloy, pre-nap up nila para nga maging natural, ano niya money laundering machine niya Nako. Kasi hindi mo maki-question yung religion. Oo. And then, pag titignan mo yung church ni Kibuloy, it doesn't have the capacity to raise that amount of money. Yan na nga, hindi talaga nila kayang mag-provide o kitain yung ganong karaming mga pera. Kahit pa tax-free, addictus rec. Grabe, no, mga kababayan, yung mga pera pinaglaruan ni Duterte, hayop talaga yung matanda na yan. Buti nga sa iyo, mamamatay ka na dyan. Tapos ipapalibing ka rin ni Manong Bongbong para quits na kayo. Hindi nyo na sinisisi at hindi nyo na sinisingil yung sinasabi nyong pagpapalibing ninyo kay Apo Lakay sa libingan ng mga bayani. Okay. At one point in a Senate hearing many years ago, do you remember the year you accused Pulong Duterte Nako. of being a member of the Triad? Yes. Totoo naman eh. I I think remember. 2017. Yeah, 2017. Ah. Do you have proof on that, or that's just an insinuation Nako. or possible connection because of music? No, kung maalala ng mga tao yung hearing na yun, I was so sure of my information. Kaya I challenged him. Meron kang triad tattoo sa likod Yeah, mo. he didn't want to show it. Kitang-kita nyo naman siguro kay Pulong, ano? Yung style, kita nyo, nananaksak ng bugaw. Style ng mga triad, membro ng mga sindikato yan. Di ba? Malamang totoo yung sinasabi ni Trillanes eh. O, tingnan nyo. Nung pinag-uubad na meron daw tattoo sa likod na nagsasabi na etong tattoo na ito ang magpapatunay na yan yung membership sa triad ni Pulong. Ay, hindi ho pinakita. Kita nyo? Isipin nyo maigi, bakit hindi pinakita kung wala talaga yon? Takot! Wala kang dapat katakutan at wala kang dapat itago kung hindi naman totoo yun. Tama, mali, mga kababayan ko. Tama? Di ba? Bago kayo naghahamon ng drug test kay Pangulong Bongbong, ipakita nyo muna yung tattoo ni Pulong. Wala, 10:30 pa lang, hindi pa ako pwedeng magmura. Pero matindi mga kababayan, di ba? Grabe talaga, wala. Pinaikot-ikot ni Digong. Didn't want Yeah, to show I remember. it. So, Oo. of course, hindi ko naman pinapahubad siya in public. Sabi ko pa nga, you go to a private room, may isang sergeant at arms lang magkukuha ng picture ng likod to prove or disprove yung allegation na yun. Kita nyo? Senate could have asked then, but it couldn't. No, I told No, him. meaning the senators could have asked. Kaso nung time na yon, medyo mga Duterte fans pa yung mga ibang senador doon. Kita nyo? We're gonna take a Kita nyo mga kababayan ko? Siyempre noon mga Duterte pan pa yung mga yan. Ano ba magagawa? Kaya ako alam nyo mga kababayan, pakinggan nyo itong sasabihin ko Kapag ka si Trillanes, makinig kayo. Kapag ka si Trillanes naging presidente, ubos lahat ang mga Duterte na magnanakaw na yan. Naniniwala kayo? Pag si Trillanes naging presidente, ubos lahat yan. Maniwala kayo. Walang matitira.
lahat ng mga ninakaw ng mga Duterte, ipapaluwa ni Trillanes. Di ba, mga kababayan ko? Maraming alam eh. Siya mismo eh. Personal na nakakaalam eh. Nako, grabe kayo. Ay, nako. Wag na wag niyong papanalunin si Trillanes. Maniwala kayo. Kaya lahat gagawin ng mga Duterte, ang paninira kay Trillanes na hanggang ngayon wala silang napapatunayan kahit isa. Tawagin niyo ang magnanakaw ito. Kayong mga bobong mga DDS. Kayong mga bobo, tatanga-tanga, mga mangmang na DDS. Tawagin nyo magnanakaw itong si Trillanes. Sige nga, kaya nyo? Kami kaya naming tawagin ang pamilyang Duterte, puro mga magnanakaw. Walang issue ng korupsyon, no? Wala. May issue. Lumalaban sa kurakot sa bayan. Yun ang issue. Pero yung issue nyo na magnanakaw, wale, ngange. Hindi katulad ni Sara Duterte. Kaya nga nag-viral sa akin yung yung sinabi ko, 'di ba, na kung ayaw ni Nanay Lenny at ayaw din ni Yorme tumakbong presidente, kumbinsihin natin si Senator Trillanes na siyang tumakbo bilang presidente. Bakit? Hindi magnanakaw. 'Di ba? Matalino, magaling, mahusay. 'Di ba? Mahal tayong mga Pilipino. Et cetera. Putik na yan ang haba ng live natin. So paano mga kababayan ko? Magdi-dinner pa kami ni Jen Angeles ko. Edi alam nyo na alam nyo na ang kasunod nito mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong pagsama, sa inyong pagtangkilik, at syempre mga kababayan, sa inyong pagsubaybay. Muli, ako po ang inyong lingkod, wala nang iba. Mike Cervera po, lagi nagsasabing, mahalin natin ang ating kapwa, ipagdasal po natin lagi ang ating bansa sa mga magnanakaw na Duterte. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike Cervera.